O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong pag-ibig ng aking Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay maibigin at butihin sa tanan. Itinuturo mo na ang lunas sa kasalanan ay nasa kusang pagpapakasakit, pagdalangin at pagmamalasakit. Tunghayan mo ang aming pag-amin sa nagawang pagsuway upang sa pagpapatira pa ng aming budhi sa iyong harap, kami lagi mong maibangon dahil sa iyong pag-ibig na tapat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawan ng biyenan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb, sa bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ng Panginoon ay napakilala sa kanya, parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog, gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon, buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaac at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha, pagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay." Sinabi ni Moises, "Pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko
kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin. Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mong sinugo ka ni ako nga ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga ninuno, ng Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ito rin ang pag-alala sa akin ng lahat ng salin-lahi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo, kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin, ang kahangahangang gaway na saksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig na may lubos. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabinyagan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila. At ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito'y babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kaya nga, mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya'y mabuwal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoon Jesu Kristo.
Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay talikdan, pagsuway ay pagsisihan. Maghahari ng lubusan ang poong Diyos na may kapal. Puri kami sa iyo, Panginoon Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileyong samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ng mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore sa Siloe, akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kaniyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna ninyong putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. Atin pong pag-usapan ang Ebanghelyo ngayong 3 linggo ng Kwaresma. Noong unang linggo ng Kwaresma, tayo ay dinala sa disyerto. Kaya po napagnilayan natin na ang disyerto ay lugar ng tukso. The desert is a place of temptation. Tunay nga, dahil sa disyerto, wala kang kasama, wala kang kausap. Ang kalaban mo ay sarili mo, kaya pumapasok ang lahat ng tukso na pwedeng magawa ng tao. Nung 2nd linggo, tayo naman ay dinala sa isang bundok, kung saan ang bundok ay manifestasyon ng kagalingan at kalwalhatian ng Diyos. That's why ang tawag natin ay mountain is a place of divine revelation. Mula sa 2 lugar, tayo naman ay dinadala ngayon ng Ebanghelyo sa tunay nating lugar kung saan tayo ay katulad ng bunga ng igos o halaman ng igos. Nangangahulugan na ang Diyos ay naghahanap. Ang talinhagang ito ay tumutukoy sa ating lahat
na hinahanapan ng Diyos ng bunga pagkatapos niyang bigyan sa unang biyaya, pangalawang biyaya, pangatlong grasya, o umaabot pa sa iba't ibang pamamaraan ng pagbibiyaya ng Diyos, tayo'y hahanapan niya ng bunga. Kaya nga po sa ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, ating titingnan at aalalayan ang ating sarili kung tayo ba'y namumunga na. Tayo ba ay nagkakaroon na ng pag-asang makita at makaugnay ang Diyos sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay? Anong bunga ang inaasahan ng Diyos? Alam natin iyon, na mayroong siyam na bunga ang Espiritu Santo. Hinahanapan tayo ng pagtsatsaga, hinahanapan tayo ng pagmamahal, hinahanapan tayo ng pag-asa, hinahanapan tayo ng iba't ibang pamamaraan kung paanong titindig sa hamon ng buhay. Ang Diyos ay Diyos ng second and more chances. Ang Diyos ay hindi nagtutuldok sa buhay ng tao, bagkus palaging nagbibigay ng pagkakataong mabago o madagdagan ang biyayang meron tayo. Ang Diyos ay hindi nagre-reject. Ang Diyos ay hindi naninipa. Ang Diyos ay palaging tumatanggap sa taong gustong mamunga katulad ng halaman ng igos. Kaya nga po nakita natin at narinig sa Ebanghelyo na putulin na dahil 3 taon nang hindi nabumunga, pero sumabat pa rin ang tagapag-alaga. Sumagot pa rin ang tagapag-alagang, "Huwag po muna, akin pong aalagaan, bubungkalin, lalagyan ng pataba, upang mamunga, at kung wala pa pong bunga sa taong ito, putulin nyo na po sa susunod na taon." Maliwanag ang pahayag ng Ebanghelyo. Fair and square. Walang kung ano-ano pang kailangang sabihin sa linggong ito. Kung hindi ninyo pagsisihan at talikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayo. Ang kapahamakan ay dulot ng hindi pagsunod at pagsisisi sa kasalanan. Maliwanag na ang kasalanan ay magdadala sa kapahamakan. Ang pagsunod ay nagdadala sa kaharian. Ang pagtitiwala, ang pananampalataya ay nagdadala sa pakikipag-ugnay sa Diyos upang lumago katulad ng halamang igos. Tingnan po natin ang ating buhay Kristiyano. Handa ba tayong mamunga o handa na tayong putulin dahil hindi nakikita ang bungang iyan? Ang hamon ng Ebanghelyo, kung ikaw ay mapagmahal ngayon, pwede mo bang dagdagan? Kung ikaw ay mapagbigay ngayon, pwede mo bang dagdagan? Kung ikaw ay yung taong, mapamili sa taong gusto mo lang, o lagi kang may favoritism, pwede mo mang i-extend yung favoritism mo sa iba. Yung pagtsatsaga mo, hindi mo ba pwedeng dagdagan para mamunga? Yung pagpapatawad mo, pwede mo bang dagdagan pa para mas mamunga ka ayon sa diwa
at kautusan ng Diyos. Huwag nating hayaan na pati ang ating pasensya ay madala sa kasamaan. Hindi ba pwedeng i-extend mo yung pasensya mo kahit inis na inis ka na? Bakit po? Dahil ang mga salitang ito na ating narinig ay nawawala ng halaga kung hindi ito na idadala sa ordinaryo nating pamumuhay. Naiinis ka ba sa kasama mo? Huwag mong tingnan yung ikaiinis mo. Bagkus tingnan mo yung ikasasaya mo na kasama mo ang mga taong ito. Maraming bagay na pwede tayong magawa upang tayo'y mamunga. Nasa sa atin ang pagdidilig nito sa pamamagitan ng pakikinig at pagsasabuhay ng salita ng Diyos ngayon. Nagkakaroon ng linaw, nagkakaroon ng katawan, nagkakaroon ng espiritu ang salita ng Diyos kapag ito'y dinala ko sa buhay ko ngayon. Hindi naghahanap ang Diyos ng extraordinary. Yung normal, yung tama, yung mabuti, yung sapat, yung sakto, yun yung hinahanap ng Diyos sa atin. Palaging dadagdagan ang paggawa ng kabutihan. Kasi habang tayo po ay tumatanda, tandaan nyo ito, habang tayo'y tumatanda, hindi po tayo nag-iipon ng kaaway. Tayo'y nag-iipon ng kaibigan upang sa iyong paglalakbay, makasama mo ang taong kapareho mong mabuti at niyayakap ang pagmamahal ng Diyos sa araw-araw. You know, kapag gumawa kayo ng mabuti, you will see the difference. Diba, no? Kapag gumawa kayo ng mabuti ngayon, you will see the difference. Na after all, yun palang aking iniikutang bayan, barangay o pamayanan, ay may magagawang mabuti. Pag wala akong masabing maganda, hindi na lang ako magsasalita. Kasi makakasakit pa ako. Kaya nga titigil na ako eh. I will end this reflection. Gusto kong iwanan sa inyo na ang paggawa ng mabuti ay hindi nakakapagod. Ang paggawa ng maganda ay hindi nakakasawa. Ang pagyakap sa mga taong mahirap mahalin ay hindi kabawasan sa ating pagkatao. Kung gusto nating maligtas, alisin ang kasalanan at sumunod sa yapak ng ating Poong Jesus Nazareno. Maging mabuti po tayo, pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanoro-oroonan ng mga yumao,
nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mapagpatawad naming Ama, batid mo ang aming mga kahinaan, kakulangan at mga pangangailangan. Sa iyong mahabaging pagkalinga, kami nananalig at nagsusumamo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Maging halimbawa nawa ang mga pinuno ng simbahan ng tunay na pagsisisi at pamumuhay na naaayon sa kalooban mo. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Magsikap nawa kaming magtulungan tungo sa ikabubuti ng lahat. Iwasan nawa namin ang pagpuna sa dungis at kapintasan ng aming kapwa nang mapakita ang pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Magbunga nawa ang mga kaloob ng Espiritu Santo, pagsisisi, katarungan, at pag-ibig sa lahat ng tatanggap ng sakramento ng binyag. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Maging mga instrumento nawa kami ng katarungan, kapayapaan, at kaayusan sa lipunan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ng iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inalay sa ating misa sa araw na ito. At isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo munang lahat. Sumasamo kami sa'yo. Marapating yari alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo po'n aming handog. Puso't pag-iisip, nilayo mo sa panganib. At kukupin sa pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming paghahain upang ang mga kasalanan naming inihihingi ng kapatawaran sa iyo
ay matutuhan din naming ipatawad sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa karitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa karitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa karitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa karitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nasa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pagmahal, sa pakikinabang namin sa iyong banal na piging, pinagsalusaluhan namin ang bigay mong pagkain. Ang ginaganap namin ngayon sa pagdiriwang ay lubos nawang mangyari sa gawain namin araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.